Mahal nga ba mag-aral sa Australia? Magkano nga ba ang tuition dito sa Australia? Ako, si Nico, estudyante sa Australia. Samahan niyo ako sa pagpasok ko sa trabaho. Ngayong araw na to ay January 1, bagong taon. Holiday, pinili kong pumasok dahil sayang ang pera. Alipin tayo ng salapi. Pumasok ako ng January 1 at December 31. Sinusulit ko na ang trabaho habang nakabakasyon pa. Ang tuition ko ay nagkakahalaga ng 40,500 Australian dollar o 1.5 million pesos sa loob ng isang taon. Grabe no, ang mahal! Ang bayadan dito ay every 6 months. Hindi lahat ay pare-pareho. Merong mura at merong mas mahal. Mabuti na nga lang nakakuha ako ng scholarship sa school at nabawasan ang babayadan ko. Sa Pilipinas, 5 araw ang pasok natin at umaabot ng 8 or 9 subjects sa isang sem. Idagdag mo pa ang mga minor na feeling major. Kumpara mo dito na once or 2 days a week lang ang pasok. Tapos 4 subjects lang yon at 3 lang ang assignment mo sa buong sem. Bukas na ako ng shop ngayon. Kahit holiday kasi ay maraming customer. Nagbebenta ako ng phone case, screen protector at nagre-repair ng mga cellphone. First time ko lang maka-experience ng stress-free na trabaho. Ang store manager namin ay pumupunta lang sa store once a month at hindi rin siya toxic. At dahil holiday ngayon ay triple pay. Mahaba ang bakasyon ko sa school mula November hanggang March. Sa time na yun ay kailangan kong lumag-aral kaya dalawa-dalawang trabaho ko. At alam nyo na malaki-laki din ang kailangan kong bayaran. At eto naman ang ginagawa ko sa umaga, nagre-repair ng mga sirang iPhone, yung mga ganyan. Pinipili ko magtrabaho ng Sabado at Linggo dahil iba yung bayad sa Sabado at Linggo dahil may penalty pay. Ang pasok ko sa unang trabaho ay 9 to 5:30 ng umaga at 5:40 ng hapon hanggang 9 PM naman ako sa susunod kong trabaho. At dito na rin ako nagpalit ng damit, wala namang pakialam yung mga yan eh. Dito ay walang konduktor at nagbebenta ng mani sa loob ng bus. Ibang iba sa atin, kailangan mong mag-tap para magbayad ng pamasahe. Kailangan mong pindutin yung palang button para signal sa driver na bababa ka. At hindi mo kailangan sumigaw ng para. Sa pangalawa kong trabaho ay 2 days a week lang kinuha ko dahil baka naman bumigay ng katawan ko. Kailangan pa din nating maging maingat at baka magkasakit tayo at ma-overwork. Kaya huwag niyong kalimutang mag-rest pag may time. At dumating na nga ako sa pangalawa kong trabaho. Ang pinagtatrabahuhan ko ay isang Filipino Thai restaurant. Maliit lang din yung restaurant, busy siya pero hindi nakaka-stress. Nagtrabaho ako noon sa Chowking at araw-araw ay parang ayaw mong pumasok. Minsan naggagayat ng mga gulay, prutas, minsan naman ay nagtutusok ng barbecue pero madalas ay naguhugas ng pinggan. At gabi na nga ako nakauwi, kailangan kong mag-intay ng 30 minutes para makasakay ng bus. Safe din dito mag-intay kahit mag-isa ka Last trip na ng bus at ako lang ang nakasakay. At syempre pagbaba ko ng bus ay kailangan ko muna maglakad para makauwi. Kung may tanong kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment. Salamat!